Meron akong kwento sa'yo. Pagdating ko dyan sa unahan nung nakaraan, may nakaharang sa daan. Kinagulat ako. Ang laki. Ano yun? Sobrang laki talaga niya. Tapos ganyan. So ayan po mga kabayan, lunch na kami, malakas na ulit, nakapahinga na yung kalabaw. Natakot talaga ako mga kabayan, anong gagawin namin. Wala kaming doktor sa hayop na kasama mga kabayan, hindi namin alam kung bibigay ang kalabaw mga kabayan. Kasi nga, hindi nga sanay ito sa bundok, sa patag namin to nabili mga kabayan. At isa pa, pati si nanay, kinakabahan din siya, no? Sabi niya parang mamamatay na yung kalabaw natin. Kaya lalo akong nagpanik, lalo akong kinabahan, lalo akong natakot mga kabayan. Baka ano mangyari sa kalabaw natin? Kaya sabi ko, Diyos ko, wag naman. Dahil ang layo na namin, walang magsaklulo sa amin kung anong mangyari sa kalabaw namin mga kabayan. At buti na lang, ay hindi sumabay yung haring araw. Ganyan lang ang panahon mga kabayan. At umaambon-ambon pa nga. Dahil kung nagkataon na ang panahon, no, ang weather ay sobrang init, ay iwan mga kabayan. No, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Medyo bumubula na nga yung bibig niya mga kabayan eh. Tapos doon lang siya nakainom. And then mamaya pagdating doon sa paghatiran namin, saka siya makainom ulit. And then syempre ay paliguan namin, no? At awa ng Diyos na nakapahinga kami, sabi ko okay lang, no, kunting tiis na lang. So ayan po mga kabayan, malapit na kami. So ayan po mga kabayan, malapit na tayo sa bahay ng pagbibigyan natin ng kalabaw. So titinan natin, no, kung nandiyan sila. Kaya oras na ibigay at iwanan dito si Jolly mga kabayan. Ang tanong kung nandiyan ba yung taong pagbibigyan natin. Okay, sige. Dahan-dahan lang tayo, ha. Dahan-dahan lang tayo. Diyos ko, parang feeling ko mga kabayan, parang ako na naman ang nalungkot kasi iiwanan natin siya na napakabait pa naman niya mga kabayan. Hindi siya ano sa tao, no, maamo siya mga kabayan. Hindi siya natatakot kahit first time niya makita mga kabayan. Sa bagay, baby pa siya, pero maiiwan siya dito sa kabundukan. Ito ang kanyang magiging tirahan. Hindi niya akalain sa buong buhay ni Jolly na mapadpad siya dito sa tirahan na ito. Makakasama niya ang kanyang bagong amo. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo sa bahay kung saan ito yung magiging amo ni Ate Jolly. Yes mga kabayan, no? Kaway-kaway dyan sa ating mga viewers nakapagsubaybay sa ating vlog mga kabayan. O, paki-comment kung kaninong bahay ito na napuntahan natin nung mga nakaraan, no? Kaninong bahay ito mga kabayan. O, syempre kabisado nyo, no? Kung nasubaybayan natin, kabisado nyo kung kanino itong bahay. Kuya July! Ay, may sumagot doon. No, so puntahan natin mga kabayan. So ganyan po mga kabayan, alam naman natin na kapag nandito sa kabundukan, walang tigil ang paghahanap buhay, pagdadamo, paghanap buhay. Kuya July!
Ayun. Ay, Diyos ko, Apo. Malabo! Nagdamo. Ay, ang ganda naman nito mga kabayan. No? Hindi mo na kailangan sungkitin. O, lumalapit na sa yung puso. O, di ba? Buti pa yung saging may puso pa. Yung tao walang puso. O, di ba? Ha? Gandos? Oh, wow! Yes! Nandito kami kay Kuya July, mga kababayan. At nandito rin si Ate May. Aba, malalaki na yung mga gabi mo ah. Nung huling punta ko dito ay maliliit pa. Ah, nadamuhan mo na pala dito. Malalaki na rin yung mga kardis mo oh. Mga ilang buwan na lang yan bago magkaroon ng bunga. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Magkakabunga na siya. Tingnan. Saging ni July yan? So katulad ng mga kabayan, oh, ayan oh. Siguro isang buwan na lang yan, pwede nang harvestin ni Kuya July. Kailangan pang pagulangin ng konti para medyo maganda-ganda ang presyo, no? Kasi ang presyo ng saging mga kabayan nakadepende kung malalaki, matataba, payat, no, hindi malaman. So nakadepende po sa kilo, kaya minsan may kilo 15 per kilo, 20 per kilo, no? Pag sa buyer na presyo yon, or 20 per kilo, pero pag sa bayan ka, o siyempre papatak na yan ng ano, palo na ng 30 to 40 per kilo. Meron pa nga 50 eh pag mataba na. Kaya malaking ano advantage kapag ikaw mismo ang magtitinda sa bayan, no? Kapag ikaw mismo magtitinda sa bayan, mas malaki ang kikitain mo. Pero pag dadaan ka ng buyer, siyempre iba ang presyo po mga kabayan. Kumusta, Kuya July? Mabuti naman po. Gaano kabuti ang buhay-buhay natin dito sa bundok? Dito. Ha? Napakabuti naman. Mayaman ka na ba? Hindi pa. Pinapatawa lang kita. O, di ba? Tumawa ka na sinabi kong yumaman ka na dito sa Hindi pa pagbubukid. Hindi pa nag-harvest ng ano eh. Mayaman ka kapag tuwing harvestan. Opo. Pag walang ma-harvest, Hindi ka mayaman. hindi pa mayaman, mahirap pa. Mahirap. So, ibig sabihin mga kabay, magkakapera sila kapag nag-harvest ng kanilang mga pananim. Pag wala, syempre, tiis muna. Kaya nga iba ang ginagawa ni Kuya July po mga kabayan, iba't ibang hanap buhay, iba't ibang diskarte ang ginagawa niya kapag walang anihan. Syempre, tinan nyo naman si Nanay Terry, hindi mo na kailangan sabihan yan. Tumulong ka agad. Nagdamo ka agad. Ganyan yan siya. Kasi minsan, nandito yan siya kay Nanay Gemma, no, doon sa kubo ni Nanay Gemma, tumutulong siya diyan sa paglilinis. Sinasama minsan ni Nanay Gemma. Kaya kanina dumating siya, hindi mo na mapansin mga kabayan na malaki na pala ang natulong niya, no, malaki na pala ang nadamo niya mga kabayan, nadamuhan niya. Ganyan siya, hindi mo na kailangan utusan. Pag nakita niya, ay talagang magdadamo yan kapag nakita niya ng masukal, madamo na. Kaya iba talaga ang nagagawa sa taong sanay sa bundok o masipag sa bundok. Talagang alam na alam kung anong gagawin. So saan pa yung mga taniman mo dito, Kuya July? Ito na lang eh. Ba, susunod ano ko yun? Papalinis ko yun. Doon ko ililipat itong. Yung iba? Oo. So linisin mo yung parte doon, tapos Lilipat ko to. yung ito lilipat mo. So anong itatanim mo dito? Wala na. Nagtatanim lang ng gulay. Gulay na naman. Paramihin mo tong binhi. Kung baga gawin mo tong binhi. Binhi. Padamihin mo. Oo. Very good. Para at least dadami, no? Ang sayang, malawak-lawak pa yung ano mo, Pati doon, 'di ba? Sa'yo yung mga saging na 'yan? Ayan 'yan? Opo, ang ganda. 'Di ba? Ayan, taniman mo lahat, punuin mo ng ano, hindi iiyak yung lupa kung Hanggang doon sa taniman mo ng baba to eh. taniman, ha? Hanggang doon sa baba. Hanggang sa ibaba. Itong mga saging, 'di ba? Ang kapal nito, 'di ba? Oo. Pinagkukuhanan ko lang ng daon para kung walang hanap buhay, yan ang. Dito ka rin nangunguha ng dahon. Ganyan. Yung mga, ano na yan. Yung palipit ng ganyan. Pansuman. Dito ka rin pala nangunguha ng dahon.
So hindi naman mamamatay yung ano kapag pag Hindi naman. tinatanggal mo ng dahon, hindi naman. Hindi naman masyadong may konti pang natira. Okay. O ikaw, Ate May, kumusta? Mabuti. Yan ang gusto ko. Kahit anong hirap dito sa bundok, no? Ang isa sagot, mabuti. Ibig sabihin, kahit mahirap, lumalaban. Kasi yung iba, pag tanongin, kumusta? Eto, hirap na hirap, walang makain, walang masaing. O pag sila mga kabayan, halos lahat ng ating mga kapatid, no? Ay pag sila ang tanungin, kahit wala silang masaing, kahit wala pa silang tanghalian, almusal, no? Pero pag tinatanong mo, mabuti, okay lang. Napaka-positibo ng iniisip ng mga kabayan, no? Kahit alam mo na ang buhay nila ay napakahirap, kahit alam mo ay halos wala silang makain, pero okay pa rin sila. Ang bilis mong ang bilis mong magdamo. Para kang kalabaw na nag-aararo. Ayan pati kahit yung mga malalaki. Dinadamawan ko ito. Nung isang araw, nandito ako. Ayaw niyang padamo. Para hindi ka mapagod. Dinadamuhan mo dapat ito nung nakaraan kasi nandito ka. Kailang ayaw niya. Ayaw ni July. Ibig sabihin, ayaw niyang mapagod ka. Kasi siguro alam niya kapag naumpisahan mo ay tuloy-tuloy na. Ngayon, ano masasabi nila dyan? Yan, Sobrang sukal na. Kung dinamuhan mo sana nung nakaraan, kung hindi ka pinigilan, malinis na Kasalanan pala ni July kasi pinigilan ka magdamo. Nung nakaraan nandito kayo, di ba? Apo. May pala to, tawag nito. Saan? Tapos? Hanggang dyan sa yung gabi, hanggang dyan sa baba. Ay, yung gandos. Oo nga. Kaya nga, gusto ni nanay, nag-umpisa daw siya doon. Kailang pinigilan mo daw. Lagi niyo sinasama, kaya hindi ko na pinadamo. Inaalala ka niya. O ayaw mo nun, ibig sabihin, love ka ng anak mo. Ayaw kang mapagod. Kasi sabi ko, baka darating. Pero sa akin, kung pinigilan ka ni Kuya July, no? Sa akin iba. Sige, damuhan mo na lahat yan. Damuhan mo na lahat yan para matapos na. Ba't tumigil ka? Gusto mo pala pigil-pigilan ka. Pag pinipigilan, sorry. Ikaw na nga, bunutin mo to. Yan. Aday. Ikaw yung inutusan mo, binaliktad mo naman sa akin ngayon. Ikaw talaga. Ano bang gusto mo, matigas o malambot? Kung ako sana, tabasan. Tabasin muna. Hindi, gamitan ng Kasi pag ganyan, malalaki na. Lumalaban na siya. Oo, mahirap na bunot. Hindi tulad ng katateromi na hindi pa ganyan kalalaki malambot pa. At saka na rin kasi medyo tuyo na yung lupa, kaya medyo kapit na yung yung damo. Kay Tate Romy, isang ganun mo lang, wala na. Bunot na kaagad. Kaya mabilis yung paggawa natin doon, pagbubunot natin. Subukan mo yung malaki, yung isa lang, isang puno. Yan maano nga Hindi katulad kay Tate Romy, mga kabayan, na madali siyang... Ano lang ito, na lang kasi ito, pinagtaniman. Ha? Pinagtaniman ng una. Kaya Matigas. matigas na. Pag nagamit na, ganon. Dito, ito, pag nagdamo ko dito, hindi na matigas. Malambot. Malambot. Pag nalinis. Pero bakit kayo, Kuya July, napapansin ko sa mga katotobo, pag nagdadamo, puro lang bunot, hindi gumagamit ng Taruso. taruso. Bakit? Yung ugat ng mga ito. Mapuputol. Iniiwasan. Iniiwasan po. Ayan po mga kabayan na marami nagtanong at marami nagsuggest. Lori, sabihin mo sa kanila, kapag nagdadamo sila, wag lang bunutin para hindi mabilis tutubo yung damo. Gagamit sila ng taruso, tama ba? No? Gagamit sila ng taruso kung tawagin nila. Pero,
Ngayon, tinanong ko na ni Kuya July, bakit hindi sila gumagamit ng taruso? Bakit puro lang bunot, bunot, bunot? Ang purpose po pala mga kabayan, kaya ganyan yung kanilang pamamaraan sa paglilinis or sa pagdadamo kasi iniiwasan nila yung ugat ng mga pananim nila na hindi matamaan. Kaya hindi ko na dinamo to. Baka matamaan yun, ugat. Kaya lumaki yung ano niya, damo niya. Maputol yung ugat. Matutuyo yung laman na lalaki. Piiksi yung laman. Oh. Ganun yun. So kaya pala napapansin ko sa iba, Kuya July, na yung mga gabihan nila medyo may damo. Oo. Kasi sinasadya nila, halimbawa, katulad niyan, ayan, katulad niyan, Oo. malapit diyan sa puno ng gabi. Oo. Pag inalis mong ganyan, Diretso lang po. diretso lang. Ganyan lang po. Ganyan lang. Hindi siya pwedeng gamitan ng anumang pang Pansin. tanggal ng Hindi po. damo. Mapuputol po yung ugat niya. Pag naputol, ano mangyari? Lilit po yung mga laman niya. Liliit ang mga laman, hindi na lalaki. Hindi na po. Oh, yan po mga kabayan. Pero kahit magdamo ka, nabunutin mo lang, kahit malapit dyan sa puno ng gabi, okay lang. Okay lang. No problem. No problem. Hindi matatamaan yung Yung ugat niya po hindi. ugat. Pero pag tinarus mo po, kasi diretso yung ano niya, taruso. Matamaan. Matamaan po yung ugat niya dito. Yun mga kabayan ha, alam na po natin. At least naalala ko yung mga katanungan nyo at napaliwanag ni Kuya July sa atin. Yun yung purpose nila na kung bakit madalas napapansin natin sila na puro lang hila, puro bunot, iniiwasan nila na matamaan yung laman or ugat. No? Kapag natamaan yung mga kabayan, hindi na lalaki, sayang. Imbes na inaasahan nila na mag-harvest sila ng malalaki, no? Dahil natamaan yung bunga or yung ugat, liliit na lang. O, di ba? O, Hindi. buti, Kuya July, nandito na to si May, kasama mo. Umakyat po sila. Ha? Umakyat po sila kahapon. So anong pakiramdam ngayon na ganito na nandito ka, na nandiyan kasama si Mrs. mo? Masaya po. Masaya? Kasama ko. Noon nag-umpisa ako dito, di ko siya kasama. Malungkot. Malungkot ang buhay. Malungkot ang buhay. Pag kagkatapos mo magtrabaho, magsahin ka. Nakatunga ka lang sa Na ikaw mag-isa. ka lang mag-isa. Ngayon na Ngayon, dumating si Mrs. mo, Mrs. Masaya. tapos meron na rin magsasaing or maghahanda. So mas mainam o mas maganda na kasama mo siya dito. Opo. Wow. O di ba? Kasi sabi ko, Kuya July, gawa ng paraan kung may paraan naman na makasama mo si May dito. No, kahit paano, alam natin na masipag si Kuya July, pero lalo siyang magiging masipag kung pagdating niya ng bahay na mayroong magsasaing, may maghahanda, may magluluto. Kasi ang hirap noon, napakalayo ng trabaho, napakahirap ng trabaho, and then pagdating mo sa bahay, wala ka pang madatnan na asawa. Kahit nagdadamo ka, tigilan mo muna yan, magsahin ka, kahit konti. Kailangan huminto muna para lang ihanda yung pagkain. Kahit ako na magtapos ng konti ganyan. Ngayon, dire-diretso ang trabaho mo. Pag natapos ka magsahin, tawag ka na lang sa kung kakain mo. Ay, wow. Nakahanda na, kumbaga. Oh, di ba? Kasi ang mga anak pwede namang iwanan doon. No problem naman kasi nandoon naman si nanay. At pwede naman silang bumaba. Halimbawa, bababa sila ng Friday, bababa sila ng Thursday. Balik sila dito pag Monday na naman or Linggo ng gabi. Yung mga ganun ba? At least makapahinga-hinga or mabawas-bawasan yung pagod ni Kuya July po mga kabayan. Oh, katulad nito, pag tapos na magsaing si May, punta siya dito ni Kuya July, tulungan niya. At least naihanda na yung pagkain nila. O sabay silang aahon, no, kakain. At least nakahanda na, wala nag-aantayan, hindi yung magtrabaho dito pagdating sa bahay. Mag-iisip pa. Pag akong nag-iisa dito, kahit maghapon di ako kumain, ganyan. Di ba? Nakakalimutan na. Nakakalimutan Tinatamad na. Pag nagkape na ako ng tanghalian, okay na. Diretso na. Kasi kahit hindi ka magamusal. walang maghahanda eh. 'Di ba? Kumbaga parang tinamad ka na, napagod ka na. Sige, kape na lang, okay na. Okay. Sigarilyo, okay na. Okay. Bumaghapon na 'yon, kakain sa gabi na lang, kumbaga. Ganun. Bago ka makakain, pag gabi, pag pahinga mo na yung mga alas 5, ganyan. Ikaw lang mag-isa. Nakakalimutan na ang pagkain mga kabay sa totoo lang. Yan ang problema sa kanila
sa sobrang sipag, minsan tinatawag ko ng masipag kayo pero tamad din. Kasi sa sobrang sipag po mga kabayan, nakakalimutan na nilang yung sarili nila. No, nakakalimutan ng kumain. Puro lang trabaho, trabaho, trabaho. Kaya pag nasubraan sa sipag, eh siyempre, tamad na yun. Wala nang ano eh. Wala nang pahinga. Sige na ang trabaho. Yung pagkain, wala na, napabayaan na. Siyempre, magkakasakit sila. Oh. Kaya, in-advisean ko na kung hanggat maaari, si May, gawa ng paraan na kasama niya dito. Uuwi na lang sila doon. Pwede namang umuwi. Sanay naman sila eh. Uwian eh. At least nandito. O May, kayo, kumusta naman na nandito ka nakakatulong kay mister mo? Masaya na po ako. Mas masaya ka ngayon. Dati, bihira lang kayo magkikita ni Kuya July kasi ang buhay ni Kuya July nandito lang. Magkikita lang kayo ni Kuya July kapag nandoon na sa pag umuwi siya, naghahatid ng pagkain nyo. Ngayon na madalas mo siya nakakasama, masaya ka na. Masaya na po. Hindi na po yung tulad din dati kung hindi namin siya kasama. Hindi po kami kumpleto. Pero ngayon po masaya na po talaga. Masaya po. Iba yung naramdaman mo ngayon. Kasi dati, kahit sabihin mo nandiyan yung mga anak, iba pa rin na nandiyan yung tatay nila na nakakasama. Tapos, dito, pag wala kang ginagawa, tumutulong ka rin kay Kuya July. Buti sanay ka rin sa pagdadamo dito, May. Masaya na po. Nung wala pa kayong anak, yung bago pa kayo magkasama ni Kuya July, talagang kasama mo na siya sa pagdadamo dito? Sumasama ka na dito nung bago pa kayo magkasama? Bago po kami. Dito po kami. Saka nung nagkaroon na kayo ng anak, saka kayo napadpad doon sa sa baryo. Opo, sa house. Pero talagang dito kayo noon nanirahan. Opo. Matagal nyo na itong taniman? Opo, matagal. Buti nung si May Makari kahit papaano ay nakakatulong din. Gumaan yung trabaho niya. No? Kaya nga sabi ko mga kabayan, kahit gaano kahirap yung buhay, basta magtutulungan yung mag-asawa, magiging magaang ang buhay-buhay dahil nagtutulungan, no? Hindi yung sobrang hirap na and then hindi pa sila nagtutulungan, lalong mahirap yung buhay kasi kawawa din. Di ba? Kumakain pala kayo ng gabi. Kumakain ng gabi? Oo. Ay, oo, laing. Paborito ko laing. Hindi. Lahat ng gulay, halos lahat ng gulay kinakain ko. Wala akong inaayawan pagdating sa gulay. Kaya mabuhay ako kapag ako'y nakatira sa bundok. Laman? Dahil ang pagkain nasa laman ng lupa. Yes. Mahalaga at masustansya ang pagkain na kukunin sa ilalim ng lupa ng mga gulay-gulay. Wala pa tong laman eh. Meron po. Mayroon na. Nagluluto si May dyan. Pinukukaan. Nilalaga? Hindi. Ginagawa ng pangulam ng kanin. May Tawag ito. karne ka ng baboy. Sinigang. Sinigang. Ayun, masarap yan. Laing, sinigang, no, lapa. Yun ba yung sinasabing lapa, di ba? Oo, yung Oh, laing. masarap yan. Kahit lagyan mo lang ng ano. Kahit ito ganito, Kuya July, yung Oh. ano niya, yung mura. Oo. Yung hindi pa nakabuka. Masarap yan. Na-try mo yan? Oo po. Oo. Kumakain ako yan. Lagyan mo ng asin yan. Tapos, laya. Ay, ang sarap. Ito, yung mga ganitong maliliit. Pwede to. Yung mga hindi nakabuka. Pwede yan. Pangmamila. Masarap yan. Masarap na masarap kainin yan. Lagyan mo lang ng konting sabaw. Yan na yung dakal ako naman. Oh, 'di ba? Okay, sige. Pwede bang hinto muna tayo sa pagdadamo? Okay lang po. Oh, sige. Ay, ano 'yan? Galing niyo po. Parang wala pang laman. Ay, marami na pala ano. Oh, akala mo lang walang laman kasi maliliit. Pero may ano na pala. Ayan oh. Oh, see? May laman na pala. Okay na yan, tama na yan. Marami na yan. Wow. Akala mo mura pa lang. Pero malaman na siya. Okay na yan. Okay na yan. Tara, pahinga muna kayo. So, ayan po mga kabayan. Pinahinga ko muna ang mag-asawa. No? And nagbunot pa ng salubong sa atin. Matikman natin yung kanilang pinaghirapan na gabi. Yan ang gabing original na mahal mga kabayan, yung kulay violet. Yan ang maganda. Wow, nakakatuwa yung ano nyo ah.
ako'y natutuwa talaga mga kabayan kapag nakakita ako ng bahay na kahit bahay kubo, basta ang palibot ay malinis, ako'y natutuwa. Tingnan mo naman, oh. Oh, 'di ba? Malinis. Yan ang bahay. Parang bahay mayaman na kahit gaano kahirap yung buhay, basta ganito ang tinitirahan mo, lalo kang makaka-relax. Palibot talaga, harap, likod, o pati dito. O, 'di ba? Kahit nung first time kong pumunta dito mga kabayan na wala si May, na si July lang, malinis yung kanyang palibot at loob ng bahay. Kaya sabi ko, ang galing mo Kuya July ha. Ikaw na naghanap buhay, ikaw pa naglilinis, organize yung gamit mo sa loob ng bahay, pati loob ng bahay. Ay, sino to? Dalawa pala ang asawa ni Kuya July. Sino ba to? Ay, Diyos ko, akala ko pangalawang asawa ni Kuya July. Nanay pala to ni July. Asawa pala to ni Romy. Akala ko pangalawang asawa ni Kuya July. Paano kasi ang kuko kasi nakita ko. Sabi ko parang may patay na kuko ah. Asawa pala. O pati loob mga kabayan oh. Nakita niyo naman. O, di ba? O. Nakakatuwa. Ako'y ma-miss mga kabayan kapag ganito lang kasimpleng bahay tapos malinis. Ibig sabihin, masarap tumira dito, makarelax ka. Magkape tayo, maghanda ka ng kape. Ayan ang kape, ay Saan? ayan mainit tubig. O may kape tayong dala. Mag-ano ka na? Dalhin mo dito. Oh, ayan. 2 puno lang mga kabay na kumpul-kumpulan. Pero ang laman niya, tinan nyo oh. Oh. Ang sarap niyan. Binhiya. Alam mo, Me, ako, ayoko talaga magpaiwan ni Kuya July tuwing punta dito. Ang sarap matulog dito, ang sarap magpahinga. Hindi pa ako nga nakagawa ng dahil walang pako. Papaga. Ang sarap dito, Me. Diyos ko, hindi ko ipagpalito doon sa baryo. Doon sa baryo, ang ingay. Kaya Ang init. Nasa baryo ako, di ako makatulog. Buti pa rito. Oh, ang ingay doon. Tapos ang init. Ang dami pa nagpapatugtog dito. Diyos ko. Ang sarap matulog. Gumawa ka dito ng tambayan, Kuya July, ha? Kung makabili po ako ng pako. Oo, sige, bibilhan kita ng pako. Kape muna tayo mga kabayan. So ayan, magkape po muna tayo. Habang Baso. nagpaparelax din dahil ang tuhod natin ay talagang nakaramdam na talaga ng aray-aray po mga kabayan. So kape muna tayo dito. Plastic, kalawati gira risa. Napagod ang ating tagahila ng kalabaw mga kabayan. Oh, tulog ka lang dyan. Kasi mamaya pasanin mo yung tulog ka lang dyan. Yung mga baso natin na Ang pangalan ng kalabaw, Terry. Yung kalabaw pasanin mo. Sobrang yan. Tama na yan. Magtimpla. Bakit lansado niya? Paalam, alam na mo ko yun. Magbaro ako, July. Ha? Magbaro. Mabait. Di ba yan ang gusto mo? Yung Amerikanong kape nga, kayang-kaya mong inumin na ang tapang nun. Wala akong hindi ako nakabili sa palengke ng matataba. Ha? Wow, ang cute naman. Parang ang sarap, no? Ayan, ito yung masarap kainin. Latundan yan. Oh, latundan. Meron dito hindi pa hinog. Ano pabili siya? Hindi lakatan. Lakatan na laban niya. Oo. Gusto ko yung ganito, yung latundan. Ayaw ko ng lakatan. Meron dito hindi pa hinog. Dadalhin. Lakatan? Oo, ganyan din. Ah, ganito din. Okay na, marami na to. Hindi, dalhin mo. Dadalhin mo mamaya. Okay sa maliliit, pero magulang. Ito po. Sarap. Muna, kapay mata. Ah, wow. Hindi pa hinog. Dali mo dito. Plastic. Isang lang. Mamay na plastic, dito mata. Dali mo lang dito, mamaya may plastic. Mamay na plastic, dito mata. Dalawa lang. Okay na dalawa. Kuya Juday, okay na dalawa. Hindi naman namin maubos to, ma'am.
Pag ano lang to, pag nahinog, pag kumakain. Bakit hindi na to nabibenta? Hindi, pag kumakain lang kami. Ulam. Gagawin ulam. O, parehas pala tayo. Nag-uulam din ako ng saging eh. Ito, Saging, mangga. ito magkapatid to eh. Kaso nauna lang nabali yung puno niya. Magkapatid sila. Nauna nabali. Saan ang mas matanda? Ito, nahinog. Ayan ang nahinog. Itong nanay nila. Oo, yan ang nanay. Ito, hindi na to hinog. Lanta na to eh. Ang sarap. Ang cute mga kabayan, pero ang tamis. Kung may kanin. Mm. Kung may kanin. Ang galing. Ganon din kami sa bundok ng mga kabayan. Meron kami magulang na saging, isabit ng tatay ko doon sa kusina namin, sinasabit. Tapos hinahayaan lang mahinog, hindi na kinakalburo. Nakalambitin lang doon, isang buwig. Tapos pag nahinog, kakain kami pag walang ulam. O kukuha kami. Kanya-kanya kaming pitas. Tapos ang lalaki! Nabibiyak na sa sobrang gulang mga kabayan. Kaya mga namimiss ko, no? Ang sarap, ang sarap. Alaala na lang mga kabayan, ang sarap. Dito kayo! Kay July, dito ka. Masagat eh. Yan. Para sabay-sabay tayo magkape. Ay! May hilaw tayo, may hinog, may hilaw na saging. Tinapi oh. O tinapi, ito may tinapay. Pagyalas na. Ay, isang tagang simbabo. Ay, hindi mo pa naubos pala yung ano mo? Mm. Yung... O, kuha kayo ng tinapay. Mamili kayo, ayan kung anong gustong tinapay. Ganyan, dito sa bundok. Okay, July, kuha ka. Pag masipag ka, hindi ka mawawala ng pagkain. Pag masipag, may ilaga. Pag hindi masipag, Wala kang mailaga. ang sikmura, Ay, tuyo. saan ba nagmana ang mga kasipagan ng anak mo, mga anak mo? Sa tatay nila. Bakit yung nanay? Masama. Anong namana nila sa nanay? Ano, patamaran. Katamaran? Mm. Sipag ka naman ah. Masipag ka naman Kahit na hindi ka inuutusan, gumagawa ka. Pupunta sa ilog. Pag wala kang ulam, sa ilog ka tumitira. Kailang ang ingay mo pala pag ikaw kasama ko manghuli ng isda. Maingay talaga. Eh, Siyempre, malahap pa. isda, hindi ano. Ang ingay mo, imbes na makahuli tayo ng marami, wala na. Tatakbo na yung... Talagang tatakbo yung ano. Pero ang galing niya manghuli ko yung July. Tipon. Ang galing ng kamay niya. Akala mo mainit yung kamay niya. Ikaw kay July, maingay ka rin ba? Hindi po. Pag nanghuli ng isda? Hindi po. Bakit? Iniiwasan mo na Wala kang mahuli. pag maingay? Oo. Sabi ko na. Ang ingay niya. Pag natatakot. Pero ang galing naman niya ang galing naman niyang kahit yung mga hito, kaya niya. Naandulas nun Pag iniitsa nga sa akin, kahit patay na, nahihirapan pa rin kong damputin kasi madulas, di ba? Pero sa kanya talaga, pag nahawakan niyang ganyan, pinipisin niya kaagad yung yung ulo. Hindi ka maingay pag nanghuli? Hindi po. Sa gabi lang. Sa gabi lang. Maingay. Ayun pala ang namanay sa nanay. Pag Maingay din. Nabaksa ka ng mga pangkahoy. Gusto ko matulog dito. andito nalagay yung bahay ko dito. Iwasan natin yung tao muna sa Dami lasing. Ang daming lasing. Huwag ka na dumagdag. Kape pa na eh. Ikaw.
Kayo, hindi kayo kape? Wala na. Huwag na kayo maghanap ng kape. Inubos mo na eh. Tere! Nanay Tere! Ano na naman yung sinusungkit? Ikaw na naman. Yan akala mo. Kaya inaabot mo. Baka maano. Matamaan tayo. Meron akong kwento sa'yo. Pagdating ko dyan sa unahan nung nakaraan, may nakaharang sa daan. Ano Kinagulat ako. Ang laki. Ano yun? Sobrang laki talaga niya. Haba. Tapos ganyan. Bullshit. May May utan. Gusto mo lang akong tumbok. Hindi nagulat ako kasi nga. Hindi ko na. Buti nga, tinapay ni Kape. Huwag yung manok mo. Buti nga, tinapay lang. Paano kung nagkataon kape ang sinubo mo? Kundi wala na. Hindi ka Lagay manok dito. And then, may mga alagang manok din. Ano yan? Malamig. Mamaya magbaong ka ng tubig, ne. Apat siya tayo. Kasi wala na tayong tubig. Apat. Dapat ka. Dagdagan mo. Nabuntis ka? Kaagad? Sa 4 na araw? Grabe. Parang gusto ko matulog dito. Mainit lang pag gabi dyan. Pag madaling araw, malamig. Pag laki-lakihan mo para sa sunod, dito kami matulog, ha? Dito. Gagawa ko dito. Mag-ano ko ng pugon eh. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.